Maklaro ra man gyapon siya ana ma'am no. So Okay ra, okay ra. okay na. Play. Present. No. Ano lang. Okay ra to Ano? gel na full screen to siya gaina. Kadtong Okay, sige ma'am. pag-present nimo on this device. Okay ma'am. Hmm. Okay na ma'am. Full screen na siya. Okay ra, oo. Sige, sige ma'am. Okay. Lala. Naku, nag-next ma'am. Dahil siya dahil automatic. Ay sama ako sa ibalik ma'am. Okay. 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 Good morning classmate. Good morning ma'am. Our topic for today is qualitative process analysis. So, proceed ta. So, what is qualitative process analysis? Analyzing business process is both an art and science. In this respect, qualitative analysis is the artistic side of process analysis, like fine art such as painting. There is not a single way of producing a good process analysis, but rather a range of principles and techniques that tells us which practices typically lead to a good process analysis. So, ang qualitative process analysis is kuan siya kanang ma kanang usa siya sa kanang makibali ay mag-analyze siya og mga saktong proseso nga pwede pa ay kanang pwede kuan sa mga business like sa iyahang mga strategies and kuan og kanang iyahang mga activities nga pwede kuan sa pwede sana ka add on sa man gani nga business ang gikuan sa businessman or okay kana. So proceed ta. So qualitative process analysis, so nani siya ay types mo ba ni siya? So value added and waste analysis, then root cause analysis, then issue register and Pareto charts. So value added analysis is to decorticate the process into steps. So nasa yung mga steps. So ang value added analysis is mag steps perform before a task. Then so mag the task itself possibly decomposed into smaller steps. Then steps performed after a task in preparation for the next batch. Guys, okay ba ba guys? Dungog ko. Ma'am, hello ma'am. Karat kayo nay murag og incoming nga messages. Sige sige ma'am. Ako Ngano ni-input man na? ako. Kuan. Kana ma'am, okay na Kana. ma'am? Mas okay na. Okay, sige sige ma'am. Ako lang gitanggaan sige. So proceed ta. So next is phase 2. So classify each step na siya types of value adding.
So katong mag-add og value sa gibali kung mag-analyze ka. So in terms of business, so magkuan jud og kanang kung kibali kuan nimo i-add idugang nimo sa kanang imuhang business nga mga kuan, so nay value adding, so then business value adding and non value adding. Then next is value adding steps. So na siya criteria. So is the customer willing to pay for this step? So kibali mag-refer gapon siya sa customer kung kibali imong kibali business nimo, what kind of the business nga imong gi build. So mag kuan man jud ka ana og kanang kibali nakatukod na ka og mong business dayon nakaipang-add nga mga steps kibali mga pangdugang nimo sa imong business, then naman gi kan ang customer ana nga murag willing ba sila nga mo kuan ba mo bayad sa kana imong add sa imong kuan baligya dinha sa imong business or unsa man ang nasa imong business. Then next is, would the customer agree that that these steps is necessary to achieve their goals? So kinahanglan gid gihapon nga kuan nga ang imong business is kuan kanang okay kana bitong okay ang mga kuan customer nga kabitong pag mupalit sila ani is kuan ba kanang ma kanang ma kuan ba nila ang ilang gusto nga mahitabuan na nga kuan item ba or kuan something product nga nasa imong business kung unsay naa dinhaa. Then next is, if the step is removed, would the customer perceive that the end product or service is less valuable? So kaan pod ka ng okay mao na to. Kanang so sa akong kanan is kung kibali kung mag-remove kung kibali sa imong business kung kibali sa imong kibali tindahan imong kuan, so mag-remove kung kibali ang imong mga pamatakaran is kung mag-remove magkan ba ka magkuha ba ka og mga kuan kibali ilahang kanang servicing gali mag-remove ka og kuan basig kuan ba kanang nabay okay ba sa mga customer nga nabag-o ang imong kuan kanang style sa imong kuan bag-o nga kanang servicing sa imong tindahan. So next is example, order to cash process. So confirm delivery date. So kung mag like anang na customer mag-order, so syempre ikuan kung kibali i-deliver, so ikuan jud kung i-sure gud nga kanos i-deliver, then deliver products, so kung unsay unsay bukan niya items nga gi-order niya sakto ba. Then university admission process, so assess application, then notify admission outcome. So need ni siya para kuan kanang nagkuan ba ang kuan sino na kanang ang iyahang kan mga sana kanang product nga okay ba successful ba. So next is non-value adding activities. So non-value adding activities, so na siya kuan nga na siya three nga kuan includes nga hands over, context switches, waiting times, delays, and rework or defect correction. So kani siya kuan gapon ni siya nag-emphasize ni siya nga sa imong business pod kanang
kuan ba kanang angayan ba pud ni siya nga kuan kanang gibali kuan ba siya kanang less kuan ba siya ibaratuhon ba siya kay basin dili kay halinon din kuan ba siya kanibang mga product nimo is kuan ba kanang wala ba yung mga depekto kibali wala expired or okay ba ni siya gamiton. Then example is order to cash, process, forward PO to warehouse, then resend confirmation received rejected products. So kung na mga kibali ka ng BO back order ba sa mga kuan customer, so magkuan gina sila naghapon na siya process gihapon. Then number 5 is university admission process forward application to committee receive admission results from committee. So mo na siya. Then next is saan ni siya di man so mo ni siya ang kuan kibali kanang iyahang kana process flow sa iyahang pag kuan kanang kung unsa ang pag-process kung kibali pag magbalik og kanang mga bukan kanang order like mga items or kuan sa imong business yan what kind of business nga naa sa imong business. So next is waste analysis. So waste analysis is the reverse fundamental of value added analysis. In value added analysis, we were looking at the process from a positive angle, tried to distill those parts of the process that are value adding and the rest. Called it non-value adding waste analysis, take the other angle, it tries to find waste everywhere in the process. So, kaning waste analysis pod, hello guys, okay pa ba ko guys? Nadungog pa ko? Okay. Dungog pa, okay pa. Okay, sige. Sige. Waste analysis, so importante gahapon ni siya no kay kibali sa imong kuan sa imong kibali imong business kanang magkuan gihapon siya kay basin ang mga waste nga na-reject pa or pwede pa ba kuan ma-recycle or di ba magamit sa kuan or pwede pa ba ni siya mapakinabangan na lang siya i-repair para makuan gihapon siya magamit or mabaligya gihapon siya. Then makuan pod kung asa bay kuan pa ani kanang sana decompose o unsa pay pwede nga kuan. So kinahanglan gapon ni siya nga process para makuan para basin kung kibali na kay orderan pwede po nimo mabalik sa katong factory nga imo pong moy source sa imong product sa imong business. Then napud kibali record ba para kinahanglan jud ni siya para dili kibali malugi ang imong business or company ganon. So next is natay seven source of waste in 3 categories. So na 7 nga categories sa waste. So mo ni siya ang move. Then ang move is na siya unnecessary transportation motion. Then ang hold is na siya inventory waiting. Then ang overdo is na siya defects, over processing, over production. So mo-proceed ta. So ang move mo ni siya ang move. Move is unnecessary transportation is the unnecessary movement of products, materials, or supply from a place to another. It is normally the result of a poor system design or layout. Moving things cost money and time, cause production delays, and may include the risk or loss or damage. So, unnecessary transportation is morning mga kanang dili kanang mga kanang pag deliver like
ana kanang gibali paghatod sa mga products nga kanang saan ni siya system siya. So kanang kibali kanang dili na siya kinahanglan bitaw nga kuan pa ang products kay kuan kanang kuan pa na sa i-deliver or unsa ba ihatod kay ay di ba kuhaon kay kuan kay pwede raman nga ma-carry ra sa kuan sa sana sa inyong company nga pag mag-produce ana nga kuan pag kuan na nga product pag process is nalay mga something nga napay another way nga easy lang siya like ganon. So example is sending unsold products from the store back to the warehouse. So kanang kibali kanang ibalik ang mga kanang sana kanang mga kanang mga product nga kibali gi-order nga wala na kanang sana na na sana nga term ay kanang kanang wala na sana na kanang na kibali na kuha sa customer like ingana kibali na kibali valid reason nga nung wala na kuan kay tungod kay wala diha ang customer so ibalik nila sa kuan sa company or business or diba sa store or sa warehouse yon. So note is not all transportation is waste, of course, but the unnecessary movement of people, products, parts, or other items adds expense and rest to process without adding value. So, muna siya guys. Then motion is similar to transportation, but it involves unnecessary activities within the workspace. For example, I prefer the grocery store near my house that is set up to the clerk removes an items from the basket and scans it to the one that requires me to first move the item to the conveyor belt. So example is workers searching for missing tools of office supplies. So muna siya ang motion so parehas lang po ni siya sa kuan unnecessary transportation ay kibali transportation nga kanang sana kanang mag kuan kanang di kanang kinahanglan kay kibali kung naay ma-success nga mga kuan products nga mahatod or kuan ay kanang kibali okay kanang naa din ha exist then ila po nang pangitaon kung basig napoy bay kanang mga products food nga kan kulang then nawala so kinahanglan nga kuan jud kana bitong nagid kibali ang iyang secure ba nga kanang ang tanan kan product is kuan ba kanang recorded gud siya nga kuan para naa say kanang sarana kanang sana kanang data nga ma-referan kung nabay nawala or nabay nadugang ana or nay niabot ganon. So next is hold. So hold na siya inventory in manufacturing process. The inventory waste is holding more inventory, either raw materials or produced products in the warehouse than what is strictly necessary at a given point in time in order to maintain the production line working. In the field business process, this does not necessarily manifest itself in the same way, but we do see inventory waste. So kani po ng inventory so kinahanglan gid pud ni siya sa ka business kay or company or store kay mo man siyang kuan kanang
kanang kabay documentation nga diri ma-refer ang data nga ang imo habang product is walay nawala, walay nadugang, walay na daot or walay na kuan kana na walay na daot kay tungod kay diha man makita ang result sa pag-inventory sa mga products nga naa sa imong business or company or unsa na store or warehouse nga imong gitukod. Then example is university admission process about 3,000 application and handled concurrently. So proceed na ta sa next. Then ang waiting, the waste of waiting takes two common forms. People and process often must wait because the next step in the process isn't ready for them yet. So waiting in line at a store, for example, or they are waiting because they don't have the inputs necessary to act. So din sa kuan pod sa din hapon sa business so kinahanglan pod ang maghulat kung unsay man gani ipahimo sa mga heads or kuan or sa may mando sa kuan kay bisan pag kita worker lang sa ka business din or unsa ba na din ha nga business nga imong gi-build kon mag-wait yuta unsay kuan kay basin at kay mag-refer pa man na sila kung unsay mas maayo nga buhaton or kuan din ha kanang i-apply para unsa man gani ang next nga activities para kuan to siya unsay dapat nga buhaton ana. Example, university admission process, incomplete application waiting for additional documents, batch of application waiting for committee to meet. So, mo na siya. Then, overdue. So, overdue. So, na siya defects. So, it is failure to meet the do it right the first time expectation. Whenever defects occur during a production process, extra costs are incurred reworking or scrapping the parts. And if they pass on the cost into the customer, the poor quality can reduce profit in the form of lost sales and negative reputation. So kani mag kuan gihapon ni siya kanang part gid ni siya sa business ang naay defects. So kay defects kay kuan man na kung napa sa panultion kung sa isa ka bulig lagi daw nagi na isa gyud nga kuan gyud daw sa isa ka lubig nga lubi nagi daw sa buang so kanata so proceed na ta so defects is kuan daw ni siya kanang nagi ka ng mga daot nga nasa kan nga product nga dili gid matuyo og kuan kay basin sa pag-deliver pa lang ana daan kanang sana madaot dayto so kinahanglan gyapon siya ma-monitor kay para pag kana na pag kuan na dito pag store na ay pag display na dito sa store or sa warehouse ba or sa unsa na nga kung kuan din ha nga kuan baligya nimo ay business nimo nga pamaagi pagbaligya so dili sa ingon nga makuan ba kailangan exam nagigapoy ko ng kuan sa defects para dili ingon nga makakuha ng kuan dili kay imong ma-complain sa customer kay tungod kay ang mga kuan ay defects ana so example manufacturing faulty parts that require network or need to be scrapped so kinahanglan example ng mga manufacturing nga nagkuan sa mo deliver then dawit sa ilang transportation basig nakuan sa kay natandog kay basig sa pagkuan deliver nga ng pagpadagan sa mga sakyan ana so nadaot so kinahanglan gyapon nga makuan ang defects kay pwede ra man na siya mauli dito sa kuan pod manufacture din marifanan din mao po na siya ang advantage so pag monitor of defects so next is overprocessing is processing beyond what the customers specifies and providing more value than what is paying for
It is generally unnecessary step that do not add value to the end product or service. It is often a result of poor product or service design and may result from internal standards that do not reflect true customer requirements. So, kanang over-processing pod, so kuan po na siya no, usa po na siya sa problema sa kuan no, kung kuan po ka og business or something ba unsa imong kuan kay basig kana bitawng kuan ra ba kana sobra ra pud ang pagkakuan sa imuhang kuan imong mga product pagkuan then over na bitaw siya then makuan pud ang customer na then kinahanglan pud nga so kung mag over processing man gyud napoy kuan na nga mag-conflict din ha sa customer base ni hinuon og dili na hinuon mo udayon og kan purchase ang customer din ha sa imong kuan kay tungod kay wala nasa sobra ka kuan wala na noon ganahi then kinahanglan pud nga dili gid pud ita mag kuan pud pa di sana kana bitaw over nga kuan processing kay basig hinuon og kanang manobra kay bali ana mag-deliver ka then sa sobra nga kuan nimo na deliver nimo lain nga wala gi-order sa customer so na mo complain gid ang customer ingana jud siya nga dapat dili gid magkuan ba kay sa sobra nga over basig hinuog kan hinuon lain hinuon ba malain ang daang customer so dako po na siya nga disadvantage nga mo reflect sa imong company nga basin na hinuog mahinay ang imong kuan productivity so ana ba then sa overproduction proceed ta sa overproduction is making more something than required by the customer so it occurs when a process hello guys okay pa ko guys masabtan ako ninyo guys Okay pa. sige 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 so overproduction is making more of something than is required by the customer. It occurs when a process produces more than the next process can use right away. Overproduction is a waste because it increases lead times, consumer more materials, promotes abats, and queue system, hides quality problems, and may prevent other activities from taking place. So, ang overproduction pod so kaan pod ni siya kanang napod ni siya kanang sana kanang conflict diha pod sa pagkuan sa imong product din kung the way nga mo order ang customer kay ay kuan pod na siya kanang sana ang overproduction so napod na isa po na siya nga cause nga kibali napoy posibilidad nga kuan kana sana malugi ang imong kung kan business kay tungod kay ang imong pag kuan sobra ang imong na-display din usa pa gyud kung diha pud sa overproduction dinha pud sa kanang kibali sa usa ka product matabunan ang katong lain nga kuan din katon hinuong kinahanglanon nga gikuan sa customer is ang space niya sa katong gikinahanglan makuhaan siya og space sa katong dili kinahanglan so conflict gapon siya so may kaingon nga ang customer nga asa na daytong kuanday nga mas kinahanglan magito na ko siya nga product so usa po na siya nga reason nga sa deha sa overproduction din kung sa kuan pod gani sa imong pag-display sa kuan basig hinuog malugi pud ang imong company ganon ay imong store like a business then diha pod sa imong pagkuan sa stock nimo sa imong kaan kibali sa imong pagkuan sa imong kuan sa imong kanang kibali ang imong product gikan sa manufactured kibali basig kuan ang kibali ang expiry date sa imong kuan product is do kan ra tag 6 months ra then sobra ang imong kuan gi-order so pag abot na din hinay day ay kana nga season sa kana nga year kana nga season diha nga bulana is hinay day ang order ana sa kuan so manghimo na hinuon nga ma BO or mabak kada bitong ma-expired ang imong mga kuan product ingana so
mao to siya. Then next sa issue register. So it's a useful tool to organize, to maintain, and specifically to prioritize weakness in a given process that are identified throughout a process improvement project. Issues which are weakness in the process might be identified already before the process improvement project is kicked off. So, diri pud sa issue register kinahanglan po ni siya part po yun ni siya sa sa qualitative analysis process kay para kuan ba nas kanang kibali kung kuan ba gani og kibali kanang mag sana kanang kibali na magkuan ka sa imong kuan tindahan kibali magkuan og kanang product then basin og kani nga product is wala siya kuan sana kanang kailangan basig unsay kanay ba disadvantage nga ma ma-put up sa customer ba kailangan pud na siya og kanang saktong registration like anang kailangan mag-agi sa siguro sa DOH kanang Department of Health para makuan jud bang kani ba siya nga kuan is pwede ba gini siya kuan i-display sa imong store or kanang allowed ba gini siya nga wala ba ni siya kanang sana kanang kadaot nga kuan kanang mahatag kung kibali mo palit ang customer ana ba then kailangan gid ang issue register sa mo na ang issue register. So source of issues kanang input to a process modeling. So dapat kung magkuan og product so gini siya no mo input og process modeling magkuan gid og kanang yun sa ang pag-process ba kung unsa ihang kuan kanang sana sayang model sa ihang kuan sa kanang product then collected as a part of ongoing process improvement action then collected during process discovery isa pa nya then okay ra guys nanawag man si Papa ako lang sang gi-off sorry gid kayo Okay ra. ako lang gi-off sa Okay ra, Brad. then value added waste analysis so kinahanglan gini siya no nga na gini kan na sa issue register is kanang makuan gini siya kanang bitong masusi gini siya nga mga kuan kanang sa weaknesses sa pag-process ibali pagbasig pag-display sa kan ba dito nga sa product sa imong store or warehouse ba kuan kanang walay kuan ba walay sa kung kibali walay kulang yun. So next so issue register structure so na siya kuan so can take the form of a table with issue identifier na siya short name description assumption impact qualitative and quantitative so possible improvement action then larger process improvement project may require issue tracker so masabtan man siya no so next so root cause analysis so ang ugat sa mga panghitabo diha sa pag-analyze mo ba na sakto the idea of the root case analysis is to find out what are the underpinning pinning ba na causes of an issue. These causes are called in general terms factors. So na mga factors so kanang mga insakto nga kuan so sa kanang mga insakto nga unsay naa sa kanang nga product then why then diagram so mo ni siya ang kuan then cause effect
diagram, so nagid siya ang kuno issue, kailangan nag-connect din siya para naikuan nagid si para okay gid ang kuan ba product. So nag-emphasize ni siya sa kuan kanang unsaon pag-process din sa kanang pitang para maayo ang imong product. So mo na siya ang gi-emphasize sa atong chart karon kani siya mo ba siya. Then next, then y diagram. So ang y diagram, so mo na siya ang iyang process flow. So sa ihang chart, so mo na siya ang issue, contributing factor na, then mo lagi ni mo man siya tanan. Then 5 levels of nesting, 5 whys. So kinahanglan dai sa pag susi sa kanang sana sa issue, ibali i-register siya. So kinahanglan gyud hatagan siya og 5 ka kano why no, ibali kung imong pangitaan siya og kuan, kailangan napagi naka luyo ana nga napagi sa pangitaon nga parang susihon pagid siya ba nga moabot siya og 5 whys yun. So ngano man, so pila ka 5 ka ngano man ni ngano ana. Then next is cause effect. As the cause effect, then kaning mo na siya ang fishbone diagram. So dili no mura gid sa kanang kuan, so naka-diagram siya mura sa bukog sa isda. So mura gihapon ang iyang process sa iyang kuan, cause and effects. So kung mo masabtan ra man gihapon, masabtan man. So next na ta. So categories of causes kaning 6MS. So number 1 is machine. So factor stemming from technology use. So amo ni siya ang mga kuan kanang kadibali category sa kanang causes ba kanang nagid siya ang machine no, isa gid siya ang machine nga para kuan kanang isa ni siya nga makatabang para makuan ang mga kuan kanang kibali mga panghitabo ba. Then sa imuhang kuan, imuhang pag-analyze sa imuhang kuan, imong products sa imong business. Then kani po ang method factors stemming from the way the process is designed, understood or performed. So nagkan gid pud og kan method, then kani mga unclear assignments or responsibilities, instruction, then insufficient training, lack of timely communication. So magkuan gid gahapon mo ni siya ang mga cause sa kuan nga maka sana mo na to siya. Then number 3 is material. So factors stemming from input materials or data, missing, incorrect or outdated data. So mo gini siya ang mga kanang mga causes nga mahitabo gid sa imong business ning kuan mga missing kuan. So makuan man siya, mo ni siya ang mga causes kibali diha sa imong kuan pagkuan sa imong business, sa mga products usa ni siya nga mga kuan diha sa materials na yung mga missing. Then continue ta. So sa number 4 is man. Then factors stemming from wrong assessment or incorrect performance of step attribute. So diha pud sa usa pud diha sa causes ang kan kaning imong mga trabahante kay diha sa kanla paglihok, wala na mao ang pag-process din sa imong mga product, pag-apply sa ilahang mga assignments nga dapat buhaton is nilabag na sa imong kuan mga rules and regulation. So usa po na siya nga makapakuan no sa mga imong products, makadaot din ana. So din sunod is ang measurement. So factors stemming from reliance on. So ang sukod kibali kibali ang sukdanan sa mohang kuan sa basta mo na to siya. Then sa number 6 is unsaon siya pagbasa? Guys, suggest daw unsaon siya pagbasa?
Napa mo guys? Hello? Napa may? Okay. Suggest lang. Unsa ni sa pagbasa ang number 6? Nga, saan niya siya? Milyo. Milyo? Okay. Milyo. So, factors outside. Okay, thank you, ma'am. So, factors outside the scope of the process. Delays caused because of unresponsive external actors. Sudden increases of workload due to special circumstances. So, muna siya ang mga scope of the process nga kibali ang mabasig ma-delay. So, muna siya ang pasabot sa milieu. So, responsive external actor. So, kaning mga mubuhat sa mga kuan na mga problema, no? Dinis na din mahitabo na hinuon ang kanang sobra nga pagkuan o sana siya sa mga causes nga makapa kuan da sa imong pagkuan process sa imong business diha sa imong products. So next is wala na ma'am, the end na ma'am. Muna to siya ma'am. Nasabtan ko ma'am. Si Jen Royo katawa. Ay, palakpakan na to si Kuan Bay, si Jel. Kay siya Raisa. Kaya man gid niya siya isa. Naku, namgi parts na wala na sa ako ato. Thank you ma'am. Because salamat Jel sa imong pag-present, no. So naa kay mga inputs dito nga tama ang imong gipang discuss about sa business nga aspect, no. So akong buhatan karon is i-align lang nako ang imong gipang discuss based sa kadtong pinaka title sa imong Yes ma'am. title sa imong pinaka title sa imong report. So our topic was about qualitative process analysis, no. Namang good discussion si Kuan dito nga marag nalahi naman ni pero mo relate gyapon siya in terms of business, no. So mo present Yes, ko ma'am. gamay Jel ha. Yes ma'am. Sige, Asa ma'am start ma'am. ka na imong Kuan. Asa ma'am. Okay na kulbaan ko Yeah. Join ma'am. Join ma'am, no? Napa man ka i-stop lang imong man nimo i-stop Sige ma'am, nara ma'am. Bitaw. Ayan, stop sharing. Yeah, kumusta mo class? Karon day ang exam week, no? Dili day last week. Wala pa man ko nagklase last week. Okay. So tomorrow na ba tong exam? Sige lang, why problema. Sa'yo naman yung exam. Chapter 1 to kuan? Chapter 1 to 6. Taman sa qualitative. Sige, ang topic ni Jel o sa iyang ka-teammates, madunggan ko? Yes, ma'am. Lisod gid bitaw na ako'y comment nakita diri sa attendance nga lisod gid kayo pag ikaw ra isa, no. And even mas lisod ko magstorya ka sa imong katubang ang imong cellphone nga murag taba kay naminaw sa ako or wala, ano. Lisod siya. Okay, so ang topic ni Jel is about qualitative process analysis. So kani siya nga qualitative process analysis pertaining to process gihapon ni. Take note nga sa first meetings nato ang focus ni ginato is on process, di ba? So ang process man good mo na i-follow nato, mo na i-take nato nga mga activities so that we can deliver quality services towards our customers, right? And for us to offer or to provide quality sa ato ang customers sa kung unsa man ang goal nato, kailangan nato i-analyze pod ang processes so that sa process itself pa lang naanay quality dito nga part. So to do that, mo tong gipangyayaw ni Jel, no? So para maka-offer tag quality nga process towards our customer, para ma-deliver nato ang tama nga services sa atong customer, kailangan nato i-analyze ang katong value added analysis. So, gi-discuss ni Jel nga dapat sa imong process
like nagbutang ka ditong mga set of activities, no? Example, for instance, natay, so may example na to nga makarelate mo. Mag-rebond sa buhok. Familiar man tanan sa mag-rebond, no? Ang mga babae. Or naapoy mga lalaki nga gapa-rebond. So, kung tanawon ninyo ang oras, kung magpa-rebond kag buhok, especially kung baga imong buhok and then taas sa imong buhok, so it would take 6 hours para lang mahuman na siya nga proseso. Karon, sa proseso nga 6 hours, para lang ikaw as owner sa parlor, maka-offer ka og best nga services towards sa imong customer nga nagpa-rebond, kailangan nimo i-analyze ang proseso nga kada steps dito, kada activity dito, maka-offer kag quality. So meaning walay nasayang kay kada steps ensured nga quality ni ang among gihatag nga serbisyo sa inyo ha. Kung nag-rebond, sa rebond lang nato i-apply ha. So with that case, sa katong mga set of activities nimo, sa mga component nimo, kailangan nimo i-analyze kung unsa tong business adding value, di ba? Mo tayo i-discuss ni Jel. Nag-present ba ko? Wala day ko nag-present na day. So, na to. Ayan, so dapat ma-classify po nato kung unsa tong value adding value. Basically, kung mo yung kag value adding, kato bitong muad og kwarta bakha pasulod sa atong negosyo, no? Muad og maayong image about sa atong negosyo. Dapat ma-segregate nimo to, ma-classify nimo to nga activity part sa imong process, no? Like for instance, unsa may sa pag-rebond, unsa man ang value adding, say kaning gi-istorya nimo ang customer, imo siyang gi-accommodate og tarong, so kana siya possibly business value adding na siya. Nga naman, kay kung accommodating ang staff, accommodating ang nag-facilitate sa customer, dako maayo siya nga image para sa imong kumpanya. So treat nimo nga kadto siya nga katong pag-accommodate nimo sa imuhang customer is part of the business value adding. Kay puhon ma-develop man imong rapport nga oy maayo ang mga staff ani nga parlor kay accommodating kayo siya. Kung kag value adding katong activity na nga mudawat na kag kwarta, mo pasulod ng kwarta para sa imong kumpanya, no? And there are also non-value adding nga mga activities nga dapat nimo i-analyze kay para ma-assess nimo nga oy kuhaon na lang siguro nato ni nga process or kani nga task. Like for instance, unsa man kasagara kung mag-rebond ka kay primero kay shampoohan pa, mag-cream silk pa, ni mga ingana no. So basin bag na ay task dito within the process no nga pwede na nimo walaon kay non-value adding siya. Ingana. Say for instance, unsa may example? How about Wi-Fi? Paminaw ninyo kaning Wi-Fi magpa-Wi-Fi ka while nagpa-rebond ang isa ka babae. Tubag sa mo bisigwa na mo namin na wala na mo diha or wa na ko. Hello? Napa may ma'am. Yeah, what if providing a Wi-Fi to a customer nga naghulat og 6 hours para mahuman iyang rebond, paminaw ninyo unsa na siya, non-value adding, business value adding, or value adding? Business value Murag adding. value adding. Yes, value adding. No, business, paminaw Business. business po siya no, kay in the long run ma-develop ang inyong image nga oy dito ta magpa-rebond kay na Wi-Fi dito. So mas mudaghan ang imuhang customer. So with that, muad po siya sa imong value adding puhon kay daghan may kwarta nga musudod. So dili ninyo siya ma-consider nga non-value adding. So sa may mga non-value adding kaning katong dito sa gi-discuss ni Kuan sa later part na siya gi-mention dito nga katong waiting time. So kadto siya part to siya sa mga non-value adding. Like kanang 6 hours nga maglingkod ra ka diha nga way gibuhat ang customer. What if pwede nato na ma-reduce og 3 hours? So kung tan-awon ninyo karon pod sa parlor na ay mga innovations pod no nga para katong 6 hours na hulaton nimo dili na siya maabot og 6 hours, mahimong lag 3 hours, ma-shorten ang time. No, kay dito na determine nila nga kani nga proseso taas ra kaayo. Kailangan nato ni ikat nga kailangan ta mo create og innovation in between ani kay para lang mahuman og dali ang ato ang proseso. No, ingana no. So diha mo nang na mga na-generate nga mga bagong technology kay again na-analyze nila nga oy, this is a non-value adding sa akong negosyo. Unya kani pabilin lang nato ang mga value adding.
kay para mas efficient ang inyong services nga gina-offer sa customers. So sa pa i-discuss diri ni Jel. So naa siya mga examples dito sa value adding. O ang discussion man gud ni Jel kay murag na generic sa business, no? Nawala sa process pero basta kay process lang gid atong focus dinhi. So na siya mga example sa value adding, na siya business value adding activities, nya na po yung mga value. Okay, na day sample dito. Nag-resend kag confirmation nan value na siya. Katong discuss ni Jel nga about sa overdue o katong redo, tama ba to? Sa last part. Og inventory kani siya kay kalas kay siya sa time, no, kay murabag non-value adding na gid sila. Naghulata lang ka pa para magamit na nimo ang material kay inventory pa. So kabantay mo sa mga government agencies, dili dayon nimo magamit ang niabot nga mga products nga katong na purchase nga mga products bisag ban paper pa na siya diha kay iagi pa nila nag-inventory, iagi pa nila inspection. So once mahumanan ang proseso, saka pa lang pwede ma-forward sa imo ang material for usage. So ingana kakuti ang gobyerno. So kung tanawon ginato ang business process sa gobyerno, daghan kaayo mga ginatawag nato non-value adding activities. So supposedly mao ginay target nato sa atong klase, no, nga ma-analyze ninyo unsa tong mga processes nga naga-add og value unya unsa pud tong mga dili mo add og value nga pwede napulihan. Unsa pa tong gi-discuss ni Jel? Daghan pa to diri. Na waste, okay? So, kailangan ninyo i-analyze ang waste para, again, maka-provide ta og quality sa atong customers, para maka-offer ta og quality nga process, quality nga specific task sa ato ang business process. So, naa siya define dito nga move, hold, and overdue. Mo to siya. So, aside from that, para maka-offer ta quality, no, tama po itong i-discuss ni Jel, no, natay 7 sources of waste. Di na ako isa-isahon kay i-discuss ng tiniyag tarong. And then naapod tay usahay katong i-discuss niya nga itong M's. Okay. So, kung ano dito. Yeah, part po para maka-offer tag quality, kailangan ma-determine po nato or ma-assess po nato ang atong stakeholders. Basin ba og dili lang usahay manggod nagtuota nga within the organization, within the business, ang internal nga processes nagtuota nga okay na kaya atong proseso, nga quality, efficient na ta, effective na ta, pero dili na mag-end diha. So kailangan nato i-analyze pud ang sa stakeholders nga part. Kay basin bag sa ilang nga end, naglagot na day sila sa inyong proseso, kay taas kaayo, dugay kaayo niya. Sa inyong end, nagtuo mo nga okay na kaayo to. So with that, mo nang naning topic na to nga stakeholder analysis and issue register. So sa na dito gi-discuss ni Koan. Ayun, there are types of categories po, no? Natay customer process, external parties, process owners. Naman itong mga M's. Naman to, nawa ayan ara. Okay, na mga katunapod tayo root cause, no? So kabantay mo usahay nga naagi customer, naagi kliyente sa isa ka government agency nga gayaw-yaw. Even kamo as students before katong naapatay face-to-face nga mag-conduct pa mo og enrollment over the counter, mag-pay pa mo sa inyong mga bayro nun over the counter, naging chances nga magyaw-yaw mo. Kay sa inyong end, dili, walay quality ang services nga gina-offer sa isa ka company. So, diha, as manager sa isa ka company, kailangan nimo i-assess ang causes ngano nagyaw-yaw tong estudyante, ngano nagyaw-yaw to siya nga kliyente, nganong gi-walk outan ko ato nga kliyente, nganong nasuko siya sa ako, no? So kailangan nimo siya i-assess, and to do that pwede nato gamiton ning 6 ka M's, no? Posible nga naay problema sa machine. So kung makabantay mo ang PSA before, grabe gid kapila, karon more medyo nag-alang-arang na siya, no? Tungod po na sa katong mandate sa ato ang national government, no, nga dapat paspason na tanan transactions as much as possible. Gani 5 minutes ra ka maghulat diha na human na ang transaction. So kana ang goal sa atong mga business process managers, no, nga situate nga mahuman ang proseso on the specified time, unya quality pagid ang result, unya happy pagid ang imong kliyente, ana.
Yeah, so kung sa negosyo, kung sa akoan, so unsa may kasagaran mga causes nganong walay quality, posible tungod to sa machine, ang method sa inyong staff, ang material nga gigamit, even ang manpower, no, basin bag during office hours kay nag-chat-chat siya dito, sige siya pakigchika sa iyahang katapad mo to nga wa, dugay kayong proseso. Measurement, like, i-discuss sa may tarong ni Jelga ina, like, nagpalit ka 1 meter pero pag sukod nimo niabot og 1 meter, okay? So, ayun, walay quality imong na-provide sa imong customers. Yeah, so mao to siya. Questions og ikadugang ninyo mga classmates. Ma'am, I miss you, ma'am. Wow, mora na yung istorya dyan. Siya. Si Charmin to, ma'am. Charmaine gani. Hi, ma'am. Yeah. Sama na, mara karon naman siya katungha sa klase, uy. Bitaw, so ingani siya tomorrow mag-exam na ta. So walay problema, pwede na ko i-upload ang examination karon nga day, and then dili pod nako i-Jude ugma dayon, no, bahala mo Sunday na ninyo ipasa kay kailangan man mo mag-analyze good. So ang topic na to for tomorrow is from chapter 1, Introduction to Business Process Management, hangtod sa report ni Jel. Okay ra man na? Quali ra dito. Tara na, ma'am. Yeah, okay ra na siya. So ang ingani lang ang mahitabog yun sa inyong exam. 'Di ba sa at first nagsugod tag unsa man to siya. So ingani ra ang proseso ninyo, dapat lang maka-create lang mo landscape, no, katong last na tong activity nagbuhat man mo value chain. So sa value chain or sa ginatawag na tong process landscape, dito ninyo ibutang ang katong pinaka core component sa inyong processes, no, assuming na kay na generate na kay na identify nga 5 ka core processes. And from there, inyo na dayong i-identify ang naman to. Pagkita na pod kog lahi nga kuan. Chapter 3. Balikan na to si chapter 3. Inyong ma-identify ang ihang mga, naman yan. Okay, bisag kanilang, maraging ani lang siya. Pero pwede po, ako sa huna-hunaon kung ipadrota na mo or ilista lang sa inyo table, pwede naman nyo i-table. Dapat ma-identify lang ninyo kung kinsa tong mga objects, no? For example, na kay kaninga activities naman ni right? Activities na ni sa isa ka core process na ninyo. So dapat ma-identify ninyo nga sa kaninga activity kinsa ang tao nga involved ato. Kang kumpanya ba to or pang customer na to? Ayan, nga na lang. So pag nakabuhat mo landscape, balikan na to ni. So dapat ma-define ninyo tong unsay mga conditions kung tahay kaninga process. Makompleto ni nga process if and if. So, na mga ingana lang nga inyong i-define or ilista. And then, kung makaya na po itong mga XOR, no, and then process discovery, marag wala man ta kay buhaton dinhi. And then, sa quali na dayon, sa kayong gel nga report, ayun, ma-define po nimo asa dito nga process ang value adding. No, naman to example diri ni gel sa iyang report. Check na to. Ayan. So, kani siya, next to your value chain nga model or sa imong landscape model, buhatan man nimo ging ani kada isa. So, dito nimo mabutang nga, oy, kani siya nga process is a value adding. Kani siya non-value adding. So, ingana lang. Ingana ra i-identify lang ninyo, pero it would require ko yun analysis, no, kailangan ninyo sabton ang situation kay para makabutang mo og tama pod nga content para sa specific activity or event sa inyong proseso. Questions? Hello? Hi, ma'am. Okay ra to, Jule? Okay ra, ma'am. Yeah. So, yun, mo na to, mag-exam na din ta. So, wala na yung additional. Ano mo yung gusto yung istorya? Yes, Noel na si Noel. May exam na taong maoy, pero ma-open notes man gihapon na may problema sa exam na to. Kay
Di naman ta mag multiple choice. Ato din dapat nakasabot mo sa inyong gibuhat, nakasabot mo sa situation, na-determine mo unsa tong value adding nga mga processes, na-determine mo sa tong dapat kuhaon na lang nga process or dili. Ana lang. So, yeah. Ang attendance ako ng chat. Basa na ko sa inyong mga comments. So, wala na yung questions. So, mag-wait na lang mo sa akoan. And by the way, nag-chat si Gorgo, katong supposedly second reporter karon, second team, silang, kinsa ni siya? Sila Gorgo Hernales o Gilbo Lengo. So, according to Jamalin, di gid daw kasulod ang iyang signal na sa bayugan. So, akong gisuggest sa ilaha nga, i-record na lang nila ang ilahang discussion para i-upload nako and then ma-view ninyo. Basta ang next manggod nato nga topic is on quantitative. So katong i-discuss ni Jel nga about quality, dinhi pod tan-awon po nato ang iyang qualitative pod nga analysis, no. Kabalo naman siguro mo sa kalahian sa quality o quantity, no. So sa quantity diha nimo makita ang kadaghanon. So dinhi sa next nga report, ma-analyze nato ang process in terms of quantitative nga process analysis. So diha murag mas daghan tag i-refer sa kadto bitang time nga dapat i-consume sa isa ka process. Ayan. So ingana siya. So pasabot na-analyze nimo ang process using quantitative kung nakabalo ka pila ka minutes ang i-consume ani nga proseso, pila dapat ka ang total number of hours or total number of minutes i-consume ang isa ka activity ana, and overall sa isa ka process pila dapat ang i-consume niya nga oras kay para lang ma-deliver nato ang quality nga services na pod. Mubalik gihapon ta dito sa quality. Yeah, that is it. So questions wala na. Kung wala na, salamat kayo sa inyong pag-join. So, natay 18 katao. Thank you, ma'am. Yeah, salamat. Pwede na mong yun. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Bye-bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.